Nakapag-practice ako ng 1,000 taon at sa wakas ay nakuha ko na ang kidlat mula sa langit. Sumusumpa ako na gagamitin ko ang kidlat ng langit para baliktarin ang oras at makapaghiganti para sa 1,000 taon. Dumating na ang pagsubok ng kidlat. Buksan. Noong nakaraang buhay, dahil lang sa wala akong pinagmulan, ako ay pinahiya sa harap ng lahat. Ang batang ito ay walang kotse, walang bahay, at walang pera. Kung ikukumpara sa mayaman na Ginoo, malayo ang agwat nila. Ang aking asawa ay sinira ang mga kamay at sa huli ay walang awang ginahasa. Ang paghihiganti sa pagkawasak ng pamilya, hindi ko kailanman nakalimutan. Hindi ako susuko. Sige na. Ngayon, kahit na mawala ang lahat ng aking kapangyarihan, kailangan kong lumikha ng isang pagkakataon para mapabayaran ko ang kanilang utang na dugo. Nagtagumpay ba ang pagbaliktad? Ako? Nakabalik ba? Ako sa 1,000 taon na nakaraan. Boss, nandito siya sa harap. Tigil. Liang Qinghong, wala ka ng takas ngayon. Matandang Liang, di ba napakagaling mong tumakbo? Subukan mong tumakbo ulit. Sino ba talaga kayo? Nanganganib ka ng mamatay, nagtatanong ka pa. Magtanong ka na lang sa Diyos ng impyerno. Tigilan nyo yan. Sino yang asong gala na nangangahas makialam? Kung gayon, isama na rin natin ang batang yan. Papatayin mo ako? Bata, sisihin mo ang kamalasan mo. Sana sa susunod mong buhay, hindi ka namalas. Ako ang target nyo. Wala siyang kinalaman dito. Kayo, Ang dami mong sinasabi. Nais mo bang tularan ang Grandmaster na humahawak ng dahon para manakit? Humahawak ng dahon para pumatay? Ikaw ay isang Grandmaster. ibinubuga ang enerhiya, humahawak ng dahon para manakit. Isa po ba talaga kayong Grandmaster? Anong petsa ngayon? Ika-3 ng Oktubre, Anong taon? taong 2023. Ika-3 ng Oktubre, iyon ang araw na may nangyari kay Singshin. Kailangan ko siyang puntahan kaagad. Mga alagad ng Hapon, hindi kayo makakaalis ng ganoon kadali. Umalis ka sa dinaraanan ko. May kailangan akong sagipin. Hindi pwede. Si Chu Feng, anong ginagawa mo? Huwag ka nang humarang. Apo, hindi ba siya kasabwat nila? Kung hindi dahil sa tulong ng maestro, kanina pa ako napatay. Umalis ka. Maestro, ang aking mga tauhan ay walang pinag-aralan. Sana ay huwag mo silang masamain. Kung sinama ko ang loob sa kanya, isa na siyang bangkay ngayon. Tama. Maestro, ako si Liang Qinghong dito sa Donghai. Ay mayroon akong kaunting pangalan. Kung sakaling may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Liang Qinghong? Ikaw yung taong sumumpang hindi magsisilbi sa Japan. Yung taong buong tapang na lumaban. Sige, alam ko na. Isa pa, ang loob mo ay sinasapian na ng masamang espiritu, malapit ka ng mamatay. Apo, ang taong ito ay ganyan kawalang galang sa iyo? Pinayagan mo lang siyang umalis? Sa tingin ko, kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung manggugulo ka pa, mamatay ka. Maraming salamat, Maestro, sa pagpapatawad. Ang Maestro ay isang malakas na master. Kung magpapakita ka pa ng kawalang galang sa Maestro, wala nang makapagliligtas sa iyo. Singshin. Nagpapakumbaba ako sa ginawa ko sa iyo noon. Hawakan siya. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong lahat ng nang-api sa iyo ay magbabayad. Nabook na ng amo ko ang buong lugar na ito. Hindi ka maaaring pumasok. Umalis ka. Bingi ka ba? Pinapaalis ka na, hindi mo ba narinig? Yang Master Zhao, maaari mo bang dahil sa pagiging magka-eskwela natin, ibigay na lang sa akin ang bayad pinsala para sa tatay ko? Shinshin, basta ba pumayag kang maging akin,
Hindi lang ang pagdala sa tatay mo sa ospital, pero pati na rin ang pag-alaga sa akin. Kayang-kaya ko. Yang Master Zhao? Ako? Ay may gusto ng iba. Alam ko, si Qin Xuan tama, pero dapat mong malaman, wala siyang pera, wala siyang posisyon. Bakit mo siya pinipili? Yang Master Zhao, nagmamakaawa ako sa'yo. Ang tatay ko ay talagang malapit nang mawalan ng buhay. Lin Shin, parang ang hilig. Amo talagang magkunwari. Gusto mong ipagamot. Liyang Master Zhao ang tatay mo. Pero ayaw mo siyang samahan? Wala namang ganyan. Na madaling bagay sa mundo, hindi ba? Sing-Shin. Kahit hawakan mo lang ako, ayaw mo, gusto mo pa rin tulungan. Ang kuwang matanda mong tatay? Managinip ka. Sing-Shin, tigilan mo na ang pagkukunwari mo sa harap ko. Hindi mo alam kung ilang beses ka na kung ako ang makikipaglaro sa iyo, pinapaboran lang kita, naiintindihan mo? Ginagalang kita, naiintindihan mo? Amba? May mukha pa siyang tanggihan si Jiao Xiao. Mahal, may isa akong mungkahi. Anong mungkahi? Dahil gusto ng taksil na babaeng ito ang magpiano, puputulin natin ang kamay niya. Tingnan natin kung makakaya mo pang magmatigas. Halika. Wag. Wag. Hindi mo tinitingnan kung ano ka. Bilis. Bilisan mo. Ang kamay ko. Ang daming dugo. Magiging one-arm pianist siya ngayon. Hindi, na siya makakapagkunwari pa. Gusto ko, ang pakiramdam ng inaabuso, ang mga babaeng nagkukunwari, nakakakilig. Pagkatapos natin siyang paglaruan, alagaan ninyo naman siya. Bakit ka pumapalag? Tigil! Bitawan niyo siya. Bitawan mo siya. Kundi, mamamatay kayong lahat. Akala ko kung sino na. Yun lang pala si Qin Xuan, ang walang kuwenta. Ano? Nakikita mong binabastos namin, ang babae mo. Gusto mo bang magpakabayani sa harap namin? O gusto mong makiusap sa aming kasama niya? Wag mo akong pansinin. Umalis ka na. Umalis? Hindi ganoon kadali. Dahil dumating na kayo, walang makakaalis. Ang kamay ko? Bakit biglang hindi na masakit? Umalis ka na. Hindi natin sila kalaban. Umalis na tayo. Kailangan kong manatili rito at makipaglaro sa kanya. Huwag kang mag-alala sa akin, magtiwala ka. Paano ka? Kung hindi ka aalis, hindi rin ako aalis. Manalig ka sa akin. Umalis ka na. Ako? Umalis? Hindi ganoon kadali. Dahil nandito na kayo, huwag na kayong umasa pang makaalis. Mga tauhan, ayusin nyo nga ang dalawang taga-bundok na yan. Paano nangyari yon? Umalis ka na. Bakit itong inutil na to? Mukhang ibang tao ngayon? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting huwag mo akong galawin. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng pamilya Zhao. Huwag mong akalain na porket may alam ka sa martial arts, ay magiging bastos ka na sa harap ni Ginoong Zhao. Binabalaan kita, lumuhod ka agad at magmakaawa. Kung hindi, kahit sinong Diyos ay, hindi ka na matutulungan. Talaga? Bitawan mo ako. Gustong gusto mo bang pumutol ng kamay at paa ng ibang tao? Qin Xuan, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Dumating si Sir Zhao. Sino yan? Sino? Ang nagyayabang sa teritoryo ko. Tito. Itong bata po. Sabi ko na nga po, teritoryo ninyo ito? Pero nagwawala pa rin siya rito. Hindi po. Talaga kayo sineryoso. Sige, sabihin mo. Gusto mo bang maputulan ng braso o maputulan ng binti? Pumili ka. Lumuhod ka. Anong sabi mo, ha? Ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Lumuhod ka. Talaga namang humahanga ako sa iyo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas ng loob na iyan para ganyanin mo ako kausapin. Napakasimple lang. Gusto kitang parusahan. Hayop, baliw ka na ba?
Sabi ko na, ayaw kong may nagtuturo sa akin ng daliri. Magaling, bata. Dahil gusto mong magpakamatay, pagbibigyan kita. Leihu. Leihu ay isang sikat na underground heavy puncher. Maghintay ka na lang mamatay. Leihu, patayin mo siya para sa akin. Sige, sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Siya ay isang tao lamang na hindi pa nakakarating sa antas ng liwanag na lakas pero naglakas loob siyang magyabang sa harap ko. Naghanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng kamao ni Leihu ay nasa sukdulan, nakapatay na siya ng hindi. Mabilang na mga master sa ring. Bata, tingnan natin kung mamamatay ka. Bitawan mo ako. Hu, ganyan lang ba ang kakayahan mo? Hindi ba tinanong mo ako kung paano ko gustong mamatay kanina? Kahit na umabot ka sa liwanag na lakas, papatahin pa rin kita. Magaling ka, minamaliit kita. Tinitiyak kong tinatawagan ni Kuya Hu ang kanyang taga-suporta. Hindi ako maniniwala na hindi kanya kayang patayin. Hindi ako naniniwalang hindi kita kayang durugin. Kuya Feng, may nanggugulo rito sa akin. Sige po, hihintayin ko po kayo. Bata, huwag kang magsaya ng maaga. Pagdating ni Kuya Feng, ang anibersaryo ng kamatayan mo ay sa susunod na taon na. Alam mo ba kung sino? Ang pinakamalaking protektor ng tito ko? Si Chu Feng, ang nangungunang dalubhasa ng pamilya Liang. Pamilya Liang? Chu Feng? Tama. Malakas ang kakayahan ni Kuya Feng. Ang isang tulad mong hamak na tao, kayang-kaya kaniyang durugin ng ganoon kadali. Ang pamilya Liang na sinasabi ninyo ay ang pamilya Liang ba na pinamumunuan ni Liang Qinghong? Ay, Bata, alam mo pa pala ang pamilya Liang. Kahit si Liang Qinghong ay kailangang sumunod sa akin ng maayos, ano pa itong si Chu Feng? Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Ha? Kung kilala mo si Matandang Liang, di kilala ko ang presidente ng Estados Unidos. Kung dumating si Matandang Liang, ilan kaya ang maiihi mo, gago? Dahil gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Si Kuya Feng, dumating na? Dumating na si Kuya Feng. Mamatay ka na. Sino ang ganoon katapang? At gustong patayin ng tao ko? Sino ang napakalakas ng loob? Upang hayaang mamatay ang aking mga tao? Siya pala. ito nga ang batang ito. Napakalaki ng tapang na naglakas loob tawagin ang pangalan ni Lolo. Liang nang direkta. Kuya Feng, hindi ba ang yabang mo? Tingnan nga natin kung kaya mo pang magmayabang ngayon. Hindi ba sabi mo natatakot sa iyo? Si Matandang Liang? Ang lakas ng loob mo, bata. Sa harap ni Kuya Feng, naglakas loob ka pa ring manakit? Gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Kuya Feng. Malaki ang magiging problema. Bata, kahit na lumuhod ka ngayon at magmakaawa, wala nang silbi iyan. Kuya Feng. Kuya Feng, ano ang ginagawa mo? Kapatid na Feng. Chu Feng po, nagpupugay sa iyo, Master. Kapatid na Feng, siya ay isang dukhang walang kuwenta. Hindi siya isang master na alam nating lahat. Nagkakamali ka yata. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw na hamak. Zhao Tianhe, ang kapal ng mukha mo.
Alam mo ba kung sino ang master na ito kahit si Elder Liang ay may mataas na paggalang sa kanya? Master. Master. Nagkamali ako. Bulag ako. Sana po ay mapatawad ninyo ang aking pagkakamali. Huwag niyo na po akong pansinin. Patawarin niyo ako, patawarin niyo ako. Bukas, gagawin kong ang inyong pamilya, Zhao. Maglaho na parang bula. Master? Zhao Tianhe, umalis ka sa Donghe. Kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan. Master. Maestro. Pasensya na po kung may nagawa kaming masama kanina. Sana po ay maunawaan ninyo. Maestro? Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Dahil limitado lang ang pasensya ko. Matagal na po naming hinahanap ang inyong kinaroroonan. At dahil nagkita na tayo, ito ay tadhana. Sa totoo lang po, may problema po si Ji, Liang at umaasa po kaming matutulungan ninyo siya. Gusto mong tulungan ko siya? Bakit naman? Kung tutulungan ninyo po siya, pumapayag po si Ji, Liang sa kahit anong kondisyon. Hindi ako interesado. Maestro, pag-uwi po ni Ji Liang, tuloy-tuloy po ang pagdura niya ng dugo at hindi po namin alam ang dahilan at ang mga Hapon na ninja ay nakabantay sa kanya, wala na po kaming magawa. Hapon na ninja? Opo, kung tutulungan ninyo siya. Sasama ako sa iyo. Totoo po ba ang sinasabi ninyo, Maestro? Anong nangyayari, Maestro Chin? Mauna ka na, titingnan ko lang. Lolo, lalabas muna ako saglit. Sino yan? Sino kayo? Kami ang magdadala sa iyo sa hukay. Liang Qinghong, ito na ang katapusan mo. Huwag ninyong galawin ang lolo ko. Liang Ying, kung may galit kayo, sa akin na lang kayo magalit. Huwag ninyong saktan ang apo ko. Huwag kang magmadali, itatapos ko na yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Pakawalan mo ang boss ko. Ikaw muna ang bumitaw. Walang hiya. Ang loob ng katawan mo, nasugatan na ng aking espada. Wala ka ng silbi, Liang Qinghong. Mamatay ka na. Kung magtatangkang saktan si Lolo Liang, kailangan mo munang lampasan ako. Sa susunod na taon, araw na ng kamatayan mo. Lolo, sa susunod kong buhay, si Xiaoying, apo mo pa rin. Mamatay ka. Sino yan? Anong klaseng asong Hapon na naglakas loob pang maghari-harian sa teritoryo ng aming Dacia? Guro, Dumating si Master Qin. Kayong mga asong? Hapon ay hindi makakatakas. Nangahas kang insultuhin ang aming dakilang Hapon? Sino ka ba talaga? Hindi mo ako pwedeng patayin. Nasa malapit lang ang pinuno ng grupo ko. Kapag pinatay mo ako, hindi kanya palalagpasin. Ang tinutukoy mo ba ay iyong nagtatago sa kagubatan? Napatay ko na siya. Ano? Ang pinuno ng grupo namin ay napakalakas? Imposible yan? Ang ingay mo. maraming salamat Master Qin. Nailigtas mo na naman ang buhay ko. Dumating lang ako para puksain ang mga asong Hapon. Guro, May iba pa ba? pumatay ka ng isang miyembro ng Yamaguchi Gumi. Hindi ka nila madaling palalagpasin. Hinihiling ko na. Siguraduhin mong mag-ingat. Lolo? Huwag kang lumapit. Lolo? Huwag kang lumapit. Hindi pa siya patay. Maestro, kumusta ang matanda? Nalason siya? Ang nakalason ay ang lason ng 7 bituin na naghahatid ng kamatayan. Malakas ba ang lasong ito? Umalis muna kayo.
Sinong nangahas sumira sa plan ko? Nagkukunwari lang. Sinong sumira sa plan ko? Kahit sino ka man. Pagbabayarin kita. Nahanap na kita. Master, kumusta na si Lolo Liang? Hindi mamamatay. Maraming salamat, Master. Hayaan mo siyang magpagaling ng mabuti. Nanggulo kayo sa hindi ninyo dapat guluhin. Master Qin, ito ang aming Supreme Black Card ng Pamilya Liang. Kapag hawak mo ito, lahat ng negosyo ng Pamilya Liang ay libre para sa inyo. Mayroon din itong 1 bilyong cash sa loob. Kailangan nyo itong tanggapin. Nasugatan si Shinshin at ang tatay niya ay nangangailangan din ng pera para sa gamutan. Sige. Anong pinag-uusapan ninyo? Bakit ka bumalik? Hindi ba mamamatay na si Lolo? Kailangan kong bumalik para pamunuan ang lahat. Total, ako lang ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng Pamilya Liang. Nagkasakit ng husto si Lolo ngayon? Gusto mo lang ang mana. Huwag kang magdaldal. Mamatay man o hindi, si Lolo. Sa akin pa rin ang bahay na ito. Dahil dumating na ako ngayon, ayusin na natin ang usapan. Hoy, ikaw na bata. Bilisan mong ibalik ang black card. Ang bagay na iyan ay hindi dapat hawakan ng isang hamak na tao na tulad mo. Liang Yuanfeng? Linisin mo yung bibig mo. Itong master na ito ay tagapagligtas ng buhay ni Lolo Liang. Tagapagligtas ng buhay? Ito lang ba ang basurang ito na wala pang 100 piso ang halaga ng damit? Basurang nakikialam. Sinasabi ko sa iyo, ilabas mo na agad ang card, kundi pahihirapan kita. Hindi naman talaga ako interesado sa card na ito. Pero dahil ang dami mong sinabi, kukunin ko na lang. Sino ulit ang sabi mo? Nasisirain mo? Master, ito po, ang nag-iisang anak ni Lolo Liang. Pasensya na po. May bahagyang tunay na enerhiya ang taong ito? Nakakatuwa. Liang Yuanfeng, mas mabuting panatilihin mong malinis ang bibig mo. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Hoy, Liang, mukhang wala ka talagang kapangyarihan sa pamilyang Liang dahil hindi mo man lang makuha ang maliit na black card na iyan. Matandang Wu, nakakahiya po. Ang ipinangako ko sa inyo, gagawin ko po talaga. Ibabalik ko po sa inyo ang black card. Hoy bata, ilabas mo na ang card. Kung hindi mo pa ibibigay, ipapakain kita sa pating... Liang Yuanfeng, kung maglakas loob kang saktan si Master Qin, daanan mo muna ako. Tawagin mo siya ng master, ng paulit-ulit. Chu Feng, ilang taon ka na bang kasama ni Lolo? Mga 10. Bakit ganoon? Katanga pa rin na parang baboy? Wala pang ang balahibo ang mukha niyan. Master na agad? Sasabihin ko sa inyo, ito si Master Wu Yao. Siya ang tunay na master, nakilala sa Jiangnan Donghai. Wu Yao? Siya ba ang sinasabing Master Wu? Bakit? Mukha bang hindi ako ang matandang lalaki? Ang pinagsasanayan ni Master Wu na sining ng pagkontrol ng kidlat sa buong Jiangnan ay walang makakatalo. Bata, maghanda ka na sa iyong kamatayan. Natatakot ka ba? Sadyang napakalakas ni Master Wu, ngunit kung magtatangka siyang saktan si Master Qin, hindi ako papayag. At ako rin, hindi rin ako papayag. Mukhang binigyan kayo ng bata na iyan ng maraming pampatulog. Kung ganoon, hindi ko na kailangan pang maging magalang. Master Wu, ipinauubaya ko na sa iyo. Hindi ko kukunin ang buhay nila. Walang hanggang sikat ng kuryente. Bata, ikaw ba ang luluhod
at magmamakaawa? O ako ang gagawa? Ako ang luluhod? Karapat-dapat ka ba? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ako ba talaga ay karapat-dapat o hindi. Huwag mong galawin si Master Keen. Sa akin ka makipag-away. Kidlat, lumabas. Tao, abayan? Nakita mo na, iyan ang tunay na master. Bata, huli na para magsisi ka. Dahil sa pagsuway kay Master Wu, sirang-sira ang buhay mo. Isang hamak na kahiya-hiya? Karapat-dapat bang pagsisihan ko? 5 kidlat na teknika ng kigang. Mamatay ka na. Pumutok? Pumutok. Paano nangyari yan? Sa isang galaw lang, nasira niya ang aking kulog na sumpa. Aray, malas. Nakakita ako ng isang dalubhasa. Ikaw, bata, na nagngangalang Liang, ipinahamak mo ako ng lubusan. Dalubhasa o dalubhasa. Sinubukan mo akong patayin kanina. Hindi iyon totoo. Sisirain ko ang iyong kakayahan bilang parusa. Napakahusay. Ganoon kadali niyang sinira ang kakayahan ni Master Wu. Alam kong mali ako, bulag ako, at hindi ko nakita ang kahalagahan mo. Nakagalit ako sa taong hindi ko dapat kagalitin. Patawad. Talaga? Ako na mismo ang sisira. Basura. Ang taong ito ay isang halimaw. Uy, Singsin! Kinswan, kumusta ka? Magdamag akong tumatawag pero hindi kita mahanap. Wala ka namang masamang nangyari, di ba? Naasikaso ko na ang lahat ng kailangang asikasuhin. Nga pala, karinig ko lang si Zhang Hao ay ininsulto ni Wang Hongzi sa reunion at nagpahanap pa siya ng mga tao para patayin ang mga magulang nito. Nasaan? Tianlong Bai. 1, 2, 3, taong kahoy. Nilaro niyo na ba iyan? Mga kaklase. Kung sino ang unang makaka-electrocute sa kanya, bibigyan ko siya ng 50,000 piso. Sige, maghanda. 1, 2, 3. Taong kahoy. Hindi nyo ginagamitan ng puso, ah. Sige, 1, 2, 3. Taong kahoy. Ginoong Huang, ako ang unang nakahawak sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Sige, ibato na. Anong bagay yan? Ihi. Ang baho naman? Ihi yan. Ibuhos ang ihi para mawala ang uhaw niya. Ikaw na matabang baboy, nagpa-fake. Reunion ako ngayon para lang mahanap kita. Kung marunong kang makiramdam, ilabas mo ang jade ng tiyansa ng pamilya mo. Kung hindi, ano? Gusto mong kunin ang aming minanang hiyas? Nananaginip ka lang. Ba? Matabang baboy, talagang hindi ka pa rin nagtitino? Huwag mong sisihin ang pagiging walang puso ko. Ipainom niyo sa kanya ang ihi. Inom. Hayop na matabang baboy ka. Susuko ka ba? Sige, suntukin ninyo siya. Bata, dahil ikaw ay nagpapakatigas pa rin, huwag mo akong sisihin kung maging mabagsik ako. Sige, suntukin ninyo siya. Tigil. Oh,
Hindi ba ito ang dati kong kaklase? Si Kin, na walang kwenta, matagal nang hindi nagkita. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Yang Master Huang, sobra mo na siyang binibigyan ng halaga. Siya ay basura lang, wala siyang silbi. Bakit naman? Siya ang pinakamasipag sa klase natin noon. Sa pag-aaral, sabi mo wala siyang trabaho. Imposible yan, hindi ba? Hindi lang yan. Narinig ko, pinatay ang mga magulang niya. Ngayon, tulad ng matabang baboy na ito, pareho sila, isang lubos na ulila. Huang Hongxi, bantayan mo yung bibig mo. Kung saktan ninyo si Maestro Qin, kung hindi kayo makakaligtas. Oh, ito, hindi ba si Liang Ying? Bakit kasama mo ang walang kwentang ito? Sa likuran? Kung maglakas loob ka pang magpakita ng kawalang galang kay Maestro Qin, huwag mo akong sisisihin kung magbabago ang pakikitungo ko. Ano? Maestro Qin? Siya? Liang Ying? Nasira ba ang ulo mo? Kilala ko na siya ng higit 10 taon, pero isa lang siyang walang kwentang basura. Tinatawag mo siyang Master Qin. Baka pinagbentahan ka na niya, tapos tinutulungan mo pa siyang magbilang ng pera. Huang Hongxi, ikaw! Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo sila. Sino ka sa tingin mo ha? Para masabing pakawalan sila, pakakawalan ko. Sige, bugbugin niyo siya ng husto. Immobility spell. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi kami makakagalaw. Lumuhod. Hindi ako makakagalaw. Anong klaseng gimmick ito? Anong nangyayari dito? Huang Dong, mag-isip ka ng paraan. Kinswan, anong kalokohan? Yang ginagawa mo? Kinshuan, ikaw, ito, Hampas lupang walang hiya. Tatay mo ba si Kinswan? Bakit mo siya pinoprotektahan? kapatid ko siya. Ang mga walang kwenta ay nagkakaroon din ng kapatiran? Huang Hongzi, pakawalan mo siya, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Talaga? Kung gayon, lumuhod ka sa harapan ko at tumahol ka na parang aso para marinig ko. Wag kang lumuhod. Wala akong kakayahan bilang isang kapatid, pero ito lang ang paraan para iligtas ka. Aw, aw. Huang Hongzi, hindi mo ba ipinangako sa akin na pakakawalan mo siya? Ako? Sino ako para tanungin mo? Zhang Hao, sa nakaraang buhay, hindi kita naprotektahan. Kaya sa buhay na ito, titiyakin ko ang kaligtasan mo. Huang Hongji, sa araw na ito, mamamatay ka. Kinswan, isa kang walang kwenta. Wala akong pakialam kung nagmamagic ka o kung ano pang kalokohan iyan. Gusto mo akong patayin sa lagay na yan? Alam mo ba kung ano ito? Kahit gaano ka kagaling, mas mabilis ka ba sa bala? Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, lumuhod ka agad sa akin. Sige, sasabayan ko kayo sa laro ninyo. Yang Master Huang, natigilan mo talaga ang batang ito. Bigyan mo na siya ng leksyon. Magkunwari ka pa. Aba, nagkukunwari pa ako. Lahat kayo, lumuhod. Kung hindi, wala ni isang makakalis. Ayaw ko sa mga taong tinututukan ako ng kung ano-ano. Gusto ko ituro kung kanino ko gusto. Tinututukan kita. Natatakot ka ba? Tinututukan kita. Ano ngayon? Halika. Matatakot ba ako sa'yo? Paglipat ng anyo, pagkontrol ng bagay. Anong nangyayari dito? Ano pang tinitingnan ninyo? Lumapit kayo at tumulong. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Nang ganito lang. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Kinshuan, wala akong pakialam kung anong panlilin lang. Ang ginamit mo, putang ina mo, ang tapang mo. Kung kaya mo, maghintay ka muna ng sandali. Sisiguraduhin kong magdudusa ka ng higit pa sa kamatayan. Guro, ang impluensya ng pamilya Huang ay matibay sa Donghai? Kung papatayin mo siya ngayon, baka... Sa tingin mo ba matatakot ako sa gulo?
ang magtangkang saktan ang binata ng aking matandang Panginoon. Ginoong Wei, Ang lakas ng loob mo. Lumuhod ka kaagad at magbigay-pugay ka at humingi ng tawad sa aming binata. Kung hindi, ngayon, kahit pa ang pinakamakapangyarihan, ay hindi ka na maililigtas. Si Ginoong Wei yan? Patay na ang batang iyan. Ginoong Wei, dali patayin mo siya para sa akin. Hindi. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Mas masahol pa sa patay. Nakakabingi. Sinasaktan mo ang aking binata sa harap ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ito ba ang maalamat na sining ng Immortal? Hindi ko akalaing nakabisado na ni Ginoong Wei ang sining ng Immortal. Ngayon, tiyak na mamamatay si Qin Xuan. Walang alam na bata, paano ka naglakas loob na maging walang galang sa harap ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng lakas. Ang itim na enerhiya na ito ay pareho ng kay Liang Qinghong. Ano ang ibig sabihin ni Master Qin? Ang pagkampi sa asong hapon ay hindi isang matalinong pagpili. Mamatay ka. Nakakabingi. Ano? Bakit lumuhod ang Master kay Qin Xuan? Teka, may sasabihin ako. Sabihin mo. Ang guru ko ay si matandang Shanling. Ang guru ko ay si Hill Mausoleum Elder. Kung papatayin mo ako, tiyak na hindi ka niya palalampasin. Ikaw, anong sinabi mo? Si Hill Mausoleum Elder ang guro mo? Tama. Malakas ba siya? Maestro, hindi ninyo po alam, itong si Hill Mausoleum Elder, napakatindi ng kanyang kakayahan, naabot na niya ang antas ng Grandmaster. Ang lahat ng malalaking pamilya ay nag-iingat sa kanya. Grandmaster, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang guro kong si Hill Mausoleum Elder, nalampasan na niya ang Grandmaster at nakapasok na sa antas ng Martial Venerate at saka siya ang pinakamataas na matanda ng Yamaguchi-gumi. Kung maglakas loob kang patayin ako, tiyak na magiging sanhi iyon ng iyong kamatayan. Yamaguchi-gumi? Kayo ba ang nagbabalak na masama sa lolo ko? Si Liang Qinghong na iyon ang walang kuwentang matanda. Siya pala ang lolo mo? Sino ang may sabi na hadlangan? Niya ang magandang plano ng Yamaguchi-gumi? Kung ganoon, isa ka lang palang asong. Hapon. Ikaw. Ang guro ko ay si Hill Mausoleum Elder. Kumampi sa hapon, nagbenta ng bansa para sa karangalan. Kahit pa ang guro mo ay napakalakas, walang silbi iyon. Maliit na hayop! Sa wakas ay natagpuan din kita. Ito si Hill Mausoleum Elder. Guro. Iligtas mo ako, guro. Iligtas mo ako. Masamang nilalang. Ang lakas ng loob mo. Sinira mo ang matagal ko ng pinaplano. At gusto mo pang patayin ang aking alagad. Ikaw ang may kagagawa nito sa lolo ko? Ikaw ang apo ni Liang Qinghong. Sinira niya ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Kaya't natural lang na gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Hayop ka! Makikipaglaban ako sa'yo! Lumuhod ka! Anong nangyayari? Tao pa ba yan? Mamamatay na ba ako? Lagot na, lagot na. Lahat ng ito ay dahil kay Qin Xuan. Kung hindi dahil sa kanya, bakit dadalhin niya ang mga taong ito rito? Qin Xuan, hayop ka. Si Zhang Pangzi ay isa ng walang silbing tao. Bakit mo pa siya sinagip? Pakawalan mo ang alagad ko. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Sige, pakakawalan ko na siya ngayon. Paano ka naglakas loob? Bata, naglakas loob kang patayin ang paborito kong alagad. Maglakas loob ka bang gawin yan sa harap ni matandang Shanling? Patayin ang kanyang alagad. Isa lamang siyang aso ng hapon? Patay na, patay na. May reklamo ka? Magaling! Matagal-tagal na ring walang naglalakas loob na manggulo sa akin. Ngayon, lumuhod ka at magsisi. At sirain mo ang sarili mong martial arts? Baka, bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Munting demonyo, ang lakas mo talagang magsalita. Bibigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay.
Anghelo, anong nangyayari? Magtago muna kayo. Bata, nakikita kong may kakaiba sa lakas mo. Sumama ka na sa akin. Tiyak kong mapapahusay pa kita. Isang asong walang gulugod? Naglalakas loob ka pa ring magsalita ng ganyan sa harap ko? Walang hiya. Munting halimaw. Ngayon, tiyak na kamatayan ang sasapitin mo. Isa ka lamang butil ng bigas. Nangangahas bang makipagpaligsahan sa buwan? Lumuhod ka at tanggapin ang parusa. Kung hindi, kamatayan. Isang munting bata, nangangahas na mag-asal hangal sa harap ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad? At saka, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Yamaguchi-gumi. Kung hindi, walang makapagliligtas sa iyo. Isa ka ngang walang kamalay-malay na bastardong bata. Sumuko ka sa akin. Kung hindi, mamamatay ka. Matigas ang ulo mo. Napakalakas ng panloob na lakas. Bilang isang cultivator ng Longguo, sa halip na maglingkod sa bansa, ikaw ay naging tapat na aso ng Woguo. Wala kang balak magbago. Kaya ngayon, ako mismo ang papatay sa iyo, traidor. Gusto mo akong patayin? Malayo pa ang mararating mo. Shanling, saan ka pupunta? Bayan? Ang misteryosong numero 1, master ng Longguo? Bayan? Ikaw? Bakit ka nandito? Traidor, matagal na kitang binabantayan. Ngayon, ang demonyo na katulad mo, dito mismo, ay huhusgahan. Tingnan natin ang tunay mong lakas. Bayan? Kinswan, kayong dalawa, dahil sinasamantala nyo ang isang matanda, hindi ba kayo natatakot na kumalat ito at pagtawanan ng mga tao sa mundo ng martial arts? Ang patayin ka, sapat na ako mag-isa. Teka muna. Bayan, hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang Tianshan Blood Jade at ang Yamaguchi-gumi? Paano kung ganito na lang? Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay at sasabihin ko sa iyo. Ano sa palagay mo? Bakit hindi mo pa sabihin agad? Kapag tinawag ko na si Mozun, maghintay na lang kayo ng kamatayan nyo. Bayan, ang Tianshan Blood Jade ay isang pambansang kayamanan ng Dragon Nation at matagal na itong hawak ng presidente ng Yamaguchi-gumi. Tungkol naman sa kung nasaan ang presidente nila sa kasalukuyan, talaga namang hindi ko alam. Pero alam ko kung saan siya pupunta sunod. Sabihin mo. Nasa Yanwang Hall. Ikaw na mismo ang maghanap doon. Naku po, naging kampante ako. Kayong dalawang tanga, mamatay na kayo. Pagbaba ni Mozun. Bayan? Ipinatawag ng matanda ang demonyong Panginoon. Tiyak na mamamatay ka. Mamatay ka, mapanghimagsik. Bayan. Mayroon pa ba kayong huling habilin? Ang pagdating ng demonyong Panginoon ay walang katumbas sa mundo. Ang pagkatalo mo sa kamay ng demonyong Panginoon ay isang karangalan para sa iyo. Sumuko ka? Sumuko ka sa ilalim ng demonyong Panginoon
at makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Lahat. Pera, posisyon, kapangyarihan. Lahat ay posible. Ano sa tingin mo? Ako, si Bayan. Simula nang naging Diyos ng digmaan ng Longguo, pinatay ko ang mga masasamang espiritu at pinutol ang masasamang kaaway sa loob ng 5 taon. Itinuring ako ng Longguo bilang isang pambansang bayani at babayaran ko sila ng parehong dangal. Ang pagtataksil sa Longguo ay imposible. Pambansang bayani? Nakakatawa talaga. Tinitingnan ka lang nila bilang isang piyesa, ginagamit. Sa kanilang mga mata, wala kang halaga. Ikaw mapanghimagsik, paano mo ako maiintindihan? Kung hindi ka susuko, mamamatay ka. Wala nang iba, kundi kamatayan. Ako, si Bayan, ay muling mabubuhay pagkalipas ng 18 taon. Ikaw? Sana hindi ka magsisi. Matandang Shanling, narinig mo na ba ang isang kasabihan? Ano? Hindi ko pagsisisihan ang buhay na ito. Sa pagpasok sa Longguo at sa susunod na buhay, ako'y magiging taga-Dacia muli. Mamatay ka na. Ang pag-insulto sa aming God of War ng Longguo ay isang kasalanang kamatayan. Maliit na halimaw. Ganito ka ba kaatubiling mamatay? Ikaw ang mamatay. Maliit na kapatid, umalis ka na agad. Hindi mo siya kakayanin. Dahil gustong-gusto mong mamatay, kung gayon ay gagamitin ko ang kapangyarihan ng Demon Lord at papatayin kita rito mismo. Hatiin. Mamatay ka na. Binata, hindi mo rin ako kalaban. Ngayon, handa ka ng mamatay. Maliit na kapatid, umalis ka na agad. Vajra Fumo. Ano ito? Anong klase ng sining ito? Sa ngayon, nagsisimula pa lang. Paano ito nangyari? Mamatay ka na. Walang hiya. Napilitan akong mawalan ng isang clone. Maghintay ka. Ang bilis tumakbo ha. Gayunpaman, sa pagwasak ng isa niyang clone, parang kalahati na rin ng buhay niya ang nawala. Maraming salamat. Sino ang taong ito? Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao sa Longguo? Kinshuan, ikaw, kailan ka nagkaroon ng ganyang kakayahan? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Mabuti naman kung ganoon. Kung ano man ang gusto mong gawin sa alagad, na iyon, gawin mo na. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Diyos ko, paano niya nagawa yan? Baboy, na mataba. Pinasabunutan mo ako, hayop ka. Nagre-rebelde ka na sa akin. Dahil sa pagiging tuta mo sa Hapon. Naglakas loob siyang saktan si Young Master Huang. Ako ang young master ng pamilya Huang. Naglakas loob kang saktan ako? Maghahanap ako ng tao para patayin ka. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayong lahat. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Ikinalulungkot namin. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Bukas, lulusubin ko ang pamilya Huang at tuluyang aalisin ang mga tuta na iyon. Qin, sapat na ang ginawa mo para sa akin. Huwag ka nang magsalita pa. Si Huang Hongji ay may kinalaman sa Yamaguchi-gumi. Siguro ang pamilya Huang nila ay hindi rin mga disenteng tao. Magpahinga ka ng mabuti at hintayin mo lang ang balita ko. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala. Tiyak na makikita ko kung sino ang pumatay sa pamilya Qin natin noon. Teka lang.
Bakit? Nagpapasalamat ako sa pagliligtas mo sa akin. Maari ko bang malaman ang pangalan mo? Ang pagpuksa sa mga tuta ng Hapon? Tungkulin ko lang iyon? Sino nga ba talaga siya? Sumasa inyo, Pangulo. Sino ang nanakit sa iyo? Hindi ko alam. Hindi pa siya kailanman nagpakita. Mukhang wala talagang ganoong tao. Mayroon, pang hindi mo kilalang mataas na dalubhasa rito sa Longguo. Sa tingin ko, baka miyembro siya ng isang nakatagong pamilya. Huwag mo na itong intindihin. Magpapaimbestiga ako. Teka, may balita na ba tungkol sa kayamanan ng pamilya Qin? Sinasabi na sa loob nito ang tunay na sining ng walang hanggang buhay. Wala. Hindi pa rin namin nakikita. Napakalipas na ng panahon. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Kung wala kang mahanap sa loob ng kalahating buwan, hindi mo na kailangan pang maghanap. Po? Ito ang sagradong gamot na pampagaling na nilikha mula sa pagpatay ng daan-daang Longguo cultivators. Huwag mo na akong biguin muli. Masusunod. Sino ba ang naglakas loob na pumatay kay Ginoong Huang? Hindi ba alam ng kalaban kung sino si Ginoong Huang? Nabalitaan ko na noong nakaraang gabi nagkaroon ng napakatinding labanan at si Ginoong Huang ay namatay sa oras na iyon. At balita ko, pati ang matandang si Shanling ng Yamakuchi Gumi ay dumating. Anong sabi mo? Dumating si matandang Shanling, siya ay ang tinaguriang dakilang demonyo. Marami na siyang napatay na tao. Baka siya ang pumatay kay Ginoong Huang? Imposible. Magkaalyado ang pamilya Huang at ang Yamakuchi Gumi. Hindi mo ba alam iyon? Hindi siya ang gumawa niyan. Sigurado ako. Senyor, may pumasok na tao. Siya yon. Sino ka? Paano ka naglakas loob na pasukin ang pamilya Huang? Ang kapal ng mukha mo. Bakit parang pamilyar? Para sa akin? Ikaw ang munting bastardong nakatakas sa pamilya Qin noon. Balo ng pamilya Qin. Sino ka? Sino ako? Ha ha ha. Ako ang personal na pumatay sa buong pamilya mo. Ha ha ha. Hindi ko inaasahan pagkaraan ng ganito katagal, itong maliit na hamak na takas mula sa pamilya Qin ay nagbalik at nasa harap ko na naman. Tunay ngang hindi inaasahang makita. Siya nga ba ang natitirang anak ng pamilya Qin noong taon na iyon? Hindi ko akalain na ang paglipol sa pamilya Qin noon ay kagagawan pala ni Lin Total Manager? Ano ba talaga ang nangyari? Ikaw? Ikaw ang pumatay sa buong pamilya namin, ang pamilya Qin. Ako nga ang pumatay sa inyong buong pamilya. Sino bang may sabing ang pamilya Qin ay walang pinipili at gusto pang kalabanin ang pamilya Huang? Dahil diyan, dapat lang na mawala kayong lahat na taga-pamilya Qin. Hindi ko inakala na may nakatakas pa pala. Mukhang itong pagdating ko ay hindi pala nasayang. Hindi mo pa ba alam? Noon ang iyong ama, hindi siya agad namatay, kundi pinanood muna niya kung paano ko unti-unting inabuso at pinatay ang iyong ina, saka lang siya binawian ng buhay. Ha ha ha! Ang sarap-sarap kasing laruin ng nanay mo. Ha ha ha! Akala pa niya noong sumunod siya sa akin at naglaro ay pakakawalan ko na ang tatay mo. Ha ha ha! Ano? Hindi mo na kinaya yan? Kung ganoon, sasabihin ko ba sa iyo na ang kapatid mo, nang nagmamakaawa siya sa amin, gaano siya kababa? Diyos ko, ito? Nangangahas kang saktan ako. Ang batang ito mula sa pamilya Qin ay napakalakas. Si Manager Lin ay may matinding lakas at ang kanyang panloob na sining ay matagal ng perpekto, halos isang kalahating master na, pero wala siyang pagkakataon na lumaban. Hindi ko inasahang umabot siya sa antas ng master? Imposible. Gaano pa lang siya katanda? Paano siya magiging master? Iilang masters lang ang mayroon sa Dragon Country.
at hindi pa ako nakakita ng master na nasa 20 ilang taong gulang. Hindi ko hahayaang mamatay. Kanang ganong kadali, masyadong madali iyon para sa iyo. Sa ginawa mong paghihiya sa akin, hindi ka palalampasin ng Yamaguchi-gumi. Sa oras na iyon, hindi lang ikaw, pati ang mga kaibigan mo, sa huli, mamamatay silang lahat. Talaga? Ang sipa na ito, para sa buong pamilya Qin, sa mga pinatay mo. Nagkamali ako. Sus, didinggin ba ng batang iyan na hiyain hanggang mamatay si tagapamahala Lin sa pagsipa ng paulit-ulit? Ang sipa na ito ay para sa dakilang katarungan ng bayan. Napakatindi. Wala pang naglakas loob na gawin ito kay tagapamahala Lin. Ang sipa na ito ay para sa aking mga mahal sa buhay na namatay ng trahedya. Huwag mo akong patayin. Patay na? Patay na. Patay na talaga siya. Ang disipulo ng pinakamahusay na mandirigma ng pamilya Huang na si Matandang, Shanling, basta na lang namatay. Ikaw. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo kailangang patayin ang buong pamilya Qin namin? Hindi ko alam. Maglalakas loob kaya ang batang ito na saktan pa si Ginoong Huang? Inutusan, lang ako. Wala akong kinalaman diyan. Inutusan? Ang Yamaguchi-gumi. Iyon ang mga tao ng Yamaguchi-gumi. Yamaguchi-gumi. Sigurado ka ba? Opo. Kung gayon, alam mo ba kung nasaan ngayon ang Yamaguchi-gumi? Hindi ko alam. Pero alam ni Butler Lin. Pero patay na siya. Kung gayon, alam ko na. Wala ka na ring silbi. Diyos ko. Ito? Patay na rin si Master Huang. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Takbo. Napakakilabot ng taong ito. Mukhang kahit sa alaala ni Butler Lin, wala pa ring bakas ng Yamaguchi-gumi. May problema. Ikaw ba si Qin Xuan? Sinisiyasat mo ako? Hindi ko inaasahan na ang inapo ng pamilya Qin ay naging ganyan na kagaling. Ano ang ibig mong sabihin? Kung wala ang iyong lolo, wala rin ang ako ngayon. Ang ibig mong sabihin, niligtas ka ng lolo ko? Nais ko sanang suklian ang utang na loob, pero hindi ko inaasahan na inubos na pala ng Yamaguchi-gumi ang pamilya Qin. Ang dahilan kung bakit ko sinundan si Matandang Shanling ay para lang malaman ang kinaroroonan ng Yamaguchi-gumi. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Nasaan sila? Sa gusaling Juding. Huwag kang pumunta. Masyadong delikado doon. Mas mabuting hintayin mo muna ang pagdating ng mga tauhan namin. Pangulo, tunay ngang napakagaling ninyo. Ang sugat ko ay biglang gumaling. Ngayon, ikaw ay pinalakas ng Pangulo sa mas mataas na antas upang ang iyong lakas ay umabot sa mas mataas na level. Sa ganitong paraan, ay mas mahusay mong magagamit ang kapangyarihan ng Demon Lord. Kapag nakita ko ulit ang batang iyon, sisiguraduhin kong igigisa ko siya sa lupa para hindi na siya makabangon pa. Talaga akong interesado. Gaano ba katindi ang lakas ng taong binabanggit mo? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. May utos ang Pangulo na dapat ay, sa loob ng kalahating buwan, hanapin natin ang bastardong anak ng pamilya Qin. Kung hindi, ay mapapahamak tayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Habang nagpapagaling ka, nagpadala na ako ng sarili kong mga tao upang mag-imbestiga. Sa loob ng 3 araw, ay magkakaroon na tayo ng balita.
Anong ginagawa mo? Sinong nagpapunta sa iyo dito? Ito ba ang Nine Cauldrons Building? Oo. Bakit? Hoy. Hindi pa kita pinapapasok. Patay na, may pumasok. Walang alam na bata, paano ka naglakas loob na pumasok sa bawal na teritoryo ng Yamaguchi-gumi? Maliit na halimaw, hindi ko inakala na nakita mo pala ang lugar na ito. Nasaan ang inyong chairman? Pinaalis mo siya para makita ako. Gusto mong makita ang chairman? Hindi ka man lang marunong tumingin sa salamin? Tingnan mo nga kung anong klaseng tao ka. Gusto mo pa ring makita ang chairman? Hindi ka karapat-dapat. Talaga? Bata, gusto mo pang sumubok? Sugod. Palibutan siya. Kailangan mong maging maingat, Ginoo. Sa loob ng formation na ito, hindi na mabilang ang kaluluwa ng mga nasawing eksperto. Kahit hindi ka mamatay, malulubha ka pa rin. Siyam na lihim na mist formation. Hemp, ang siyam na lihim na mist formation na ito, wala pang nakakalabas ng buhay. Mamatay ka na. Imposible. Imulat mo ang iyong mga mata, tingnan mo ng mabuti. Mga demonyo at masasamang espiritu, hawiin. Imposible. Hindi ko inaasahang masisira mo ang aking nakamamatay na pormasyon sa isang bagsak. Kayo, handa na bang magpapatay sa akin? Ang mga pinatay mo kanina ay mga hamak na isda lang. Hindi mo siguro naisip na wala ka ng katapatan, no? Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para igalang ang pamilya Kin. Oh? Ikaw pala ay isang miyembro ng pamilya Kin. Ikaw pala ang batang iyon ng pamilya Kin na matagal nang tumakas. Magaling. Talagang ang hinahanap ay kusa ng lumalapit. Hindi na kailangan pang magpakaabala. Ang aming pamilya Kin ay laging mapayapa. Bakit nyo? Para pa inatake ang pamilya Kin? Mapayapa? Naalala ko, sa inyong bansa ng dragon, meron kayong lumang kasabihan na ang sabi ay, ang inosenteng tao ay nagiging may sala dahil sa kayamanan. Ito ay nagpapatunay na nag-aari kayo ng mga bagay na hindi naman talaga sa inyo. Kaya, dapat kayong lahat ay mapatay. Mukhang inaasam nyo pa rin ang family heirloom ng pamilya Kin. Huwag ka nang magsalita pa ng walang kabuluhan. Mamatay ka na. Mapanghimagsik, saan ka pupunta? Bayan? Bayan. Tamang-tama ang dating mo, kaya hindi ko na kailangan pang hanapin ka ulit. Lihim na anak, ngayon, kinakailangan kong kitlin ang buhay mo. Shanling, ano ang pipiliin mo? Bayan, ang ating mga galit at matagal ng hidwaan. Ngayon, dapat na nating ayusin ng malinaw. Teka muna. Ako mismo ang gustong bumawi. Kung ikaw ang kumilos, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa ako. Bata, ikaw lang mag-isa. Lalabanan mo kaming dalawa, hindi ba? Hindi lalaban, kundi papatayin. Ang laki ng sinasabi mo. Kung gayon, sa susunod, ako mismo ang mag-aatid sa iyo sa hukay. Sa ilalim ng tabak ni Guiming, maraming dalubhasa na ang napatay. Tingnan natin kung paano ka lalaban, munting hayop. Kapatid na Qin Xuan, mag-ingat ka ng husto. Ang taong ito ay may pambihirang galing sa paggamit ng espada. Matagal ko nang nababalitaan. Humanda ka ng mamatay. Maganda ka mamatay. Panganib. Ang teknik ng waguo, nangangahas pang magyabang. Para harangin ang atake ni Giming na ito, hindi iyon ganoon kadali. Paano nangyari yon? Hindi lang niya kayang sirain ang atake ko. Nakakaramdam pa ako ng nakamamatay na presensiya. Maliit na hayop, paanong naging ganyan kakalakas? Kahit si Giming ay hindi makakakuha ng kalamangan. Anong klaseng lakas ba talaga mayroon siya? Bata, ang dahilan kung bakit napakalakas mo,
ay dahil ba sa kayamanan ng inyong pamilya, Ken? Napakadami ninyong sinasabi. Mukhang tama ako. Giming, sabay tayong sumugod. Kahit anong uri ka pa ng sining, tayong dalawa ay magsasama ng lakas. Tiyak na mapapatay ka namin. Vajra subduing demons. Hindi maganda. Ito na naman ang atake na iyon. Vajra subduing demons. Shanling, tumigil ka. Bilisan mo at umilag. Anong klaseng sining ito? Shanling, tumakas ka na. Ako na ang maghahatid sa iyo sa iyong huling hantungan. Teka muna. Ano? Natatakot ka na ba? Walang hiya kang bata. Matatakot ako sa iyo? Masyado kang nag-iisip. Malapit nang bumalik ang aming boss. Pagbalik niya, ang pagpisil sa iyo. Para lang siyang pagpisil sa isang langaw. Sa tingin ko, hindi mo na aabutin ang panahong iyon. Ikaw ang pumipilit sa akin. Mamatay ka na. Pagbaba ng demonyong hari. Walang hiya. Nandyan na ang boss. Kahit gaano ka pa kalakas, wala itong silbi. Ang lakas. Isang daliri lang, napigilan na ang atake ni Qin Xuan. Mga elder ng Yamaguchi-gumi, nagpupugay sa boss. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Ikaw ba ang utak sa likod ng Yamaguchi-gumi? Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi ka na matutulungan. Ngayon, titiyakin kong magiging abo kayong lahat. Mga Hapon, niyo ang buhay ko. Masama? Hindi kaya ni Bayan ang kalabanin siya? Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Paano nangyari yon? Wala sa lugar. Napakalakas niya. Isang daliri lang, durog na ako. Binata, nakita mo na ba? Iyan ang kahihinatnan ng kumakalaban sa akin. Ikaw, gusto mong sirain ang bansang Long? Oo, at ano ngayon? Ngayon, ibabangon ko ang katarungan at ipapatupad ang kalooban ng langit. Kahanga-hanga ang tapang mo. Gayunpaman, para kang tangang uod na lumalapit sa apoy. Ikaw, sumama ka na sa akin ngayon, magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan. Isang hamak na hapon. Nangangahas ka pang magsalita nang walang kabuluhan sa harap ko. Talagang napakatigas ng ulo. Huwag kang mag-alala, Pangulo. Ang binatilyong ito ngayon, kailangan niyang tiyak na. Pangulo, huwag kang mag-alala. Sigurado akong tatalunin natin ang batang. Ito ngayong araw. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi ako tumatanggap ng walang silbi. Anak, mayroon kang ilang kakayahan. Sa mundo ngayon, batay sa iyong galing, maaari kang makasama sa top 3. Ngunit, mamamatay ka ngayon. Ang daming sinasabi. Diretso na tayo maglaban. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon, alam mo na ba ang agwat mo at ng Pangulo? Mga dayuhang mananakop, guguluhin ninyo ang ating bansa, sasaktan ninyo ang aking pamilya. Hindi kayo mapapatawad, umanda kang mamatay. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Huwag kang umalis ng buhay. Bata, mayroon ka palang kaunting kakayahan na kaya mong sugatan ang aking katawan. Ngayon, mamatay ka na. Dakilang teknika ng paglamon sa langit. Ang aking Heaven Devouring Grand Technique, matagal nang natapos at perpekto. Ano ang magagawa mo sa akin?
Ang teknikang ito ay talagang hindi dapat maliitin. Ngayon, ang katawan na ito ay tila mahirap ng pigilan. Dapat kong piliting itaas ang antas ng aking kultibasyon. Ang simpleng kulisap ay nagtatangkang lumaban pa? Aso ka. Kung gayon, hahayaan kitang masaksihan ang tunay na lakas. Anong teknikang ito? Hindi ko pa ito nakita kailanman. Vajra Demon Subjugation. Pagpapasuko ni Vajra. Naku, Inalipusta mo ang Sina. Pinahihirapan mo ang aking mga magulang. Ngayon ay isasagawa ko ang paghatol. Sino man ang mga has kalabanin ang dakilang siya, susundan ko kahit saan. pinipilit mong taasan ang iyong kapangyarihan gamit ang isang lihim na sining. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ito ng matinding epekto sa iyo? Mamatay ka na? Imposible. Hindi ito maaari. Hambog na bata, ramdam mo na ba ang epekto ng lihim na sining? Kahit madali kong madaig siya gamit ang aking sining, ang katawang ito na hindi dumaan sa malalim na pagsasanay ay hindi kayang panindigan ang lahat ng aking kapangyarihan. Ikaw ngayon ay parang isda sa cutting board at ako ang maghahati sa iyo. Huwag ka nang magpumiglas pa. Alam ko na ikaw ay isang tunay na paborito ng langit. Kung bibigyan kita ng kaunting panahon, baka hindi na kita matatalo. Sayang, wala nang kung. Ngunit, inumin mo ang tableta na ito. At mula ngayon, sumuko ka na sa akin. Ngayon ay pagbibigyan ko ang buhay mo. Ano? Magtatrabaho para sa iyo? Karapat-dapat ka ba? Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Mamatay ka na. Anong bagay ito? Bakit nangyayari ito? Ito ang kapangyarihan ng ninuno ng pamilya Qin. Ngayon, ipadadala na kita sa impyerno. Kaya pala ang lihim na yaman ng pamilya Qin ay nasa iyo. Hindi maganda. Bata, pinuwersa mo akong sirain ang isang immortal pill ng buhay. Maghintay ka. Ipinapangako kong kukunin ko ang buhay mo. Bakit ako nandito? Gising ka na. Si Bep Liang Ying ang nagdala sa'yo rito sa ospital. Sabi niya, nahimatay ka sa Juding Building kaya dinala ka agad niya rito sa ospital? Hindi ko inaasahan. May utang pa pala ako sa kanilang pabor. Wag kang gumalaw-galaw. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga at aabutin pa ng kalahating buwan bago ka gumaling. Kalahating buwan, hindi naman kailangan ng ganoon katagal. Xinxin, mahirap kang hanapin. Xinxin, mula noong huli tayong naghiwalay, ako ay walang tigil, araw-araw kitang iniisip. Ngayon, nakabalik na ako sa bansa. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako matatanggihan. Bitawan mo ako. May nobyo na ako. Nobyo? Nasaan ka? Ikaw si Qin Xuan, tama? Kilala kita. Isang ulila na parehong patay ang magulang. Wala kang kahit anong kakayahan. Pinapayuhan kitang umalis ka na kay Xinxin ng maayos dahil ang mga taong tulad mo na galing sa ilalim ng lipunan ay walang karapatan na makipag-date. Parang hindi ka pa rin kumbinsido. Sasabihin ko sa iyo, ako si Ye Qiang, ang direktang anak ng Ye Group. Gusto kitang durugin. Napakadali niyan. Naiintindihan mo ba? Napaka-arogante mo. Hindi ka ba natatakot na pagsisihan mo yan balang araw? Ako, pagsisisihan ko?
Magsisisi ba ako? Hinding-hindi kailanman nagsisisi si Young Master Ye. Hindi mo ba naisip kung ano ang sinasabi mo? Ye, Kiang, hindi ka pa ba tapos sa pag-iingay mo? Xingxin, para sa ikabubuti mo lang ito. Ngayon nagdaos ang matandang Panginoon ng Liang family ng isang piging at sinasabing may inanyayahan silang isang napaka-importanting malaking tao. Lahat ng mga taong iginagalang at tinitingala dito sa Donghai ay darating. Sakto. Mayroon akong imbitasyon para sa piging na ito. Ang pamilya Lin niyo ay matagal nang bumabagsak at sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, papayag din si Tio Lin, hindi ba? Nag-iilusyon ka lang? Hindi kami pupunta. Mukhang hindi naman ganyan, hindi ba? Kasi, kanina lang, sinabi ni Tio Lin na parang gusto niya talagang pumunta. Anong sinabi mo? O sige na, Xingxin. Mayroon pa akong gagawin. Tayo. Magkita na lang mamayang gabi. Kinshuan, humihingi ako ng paumanhin? Nagdulot na naman ako ng gulo sa iyo? Sa paningin ko, siya ay isang maliit na pabigat. Hindi yan problema. Ang tatay ko? Ako na ang kakausap. Anong kakausapin mo? Dad, bakit ka nandito? Hindi ba't katatapos mo lang maoperahan? Kung hindi ako dadating ngayon, ang pamilya Lin natin ay hinding-hindi na makakabangon. Anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? Inuutusan kitang makipaghiwalay agad sa lalaking ito. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na makipaghiwalay ka sa kanya. Hindi mo ba naintindihan? Bakit? Bakit? Walang sasakyan ang lalaking iyon, walang bahay, at walang pera. Kung ikukumpara kay Ginang Yekyang, malayo ang agwat. Pa, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung hindi, dahil kay Kinshuan, baka hindi ka makakapagpa-opera sa ospital ngayon. Ano ang sinasabi mo? Nakapasok ka sa ospital na ito para maoperahan? Salamat kay Kinshuan? Naiintindihan mo ba? Sinsin, pwede kang kumain ng kung ano-ano, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakasali ang tatay mo sa paggamot sa ospital dahil iyon kay Ginoong Ye. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Shin, tiyak na niloko ka ng batang ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakatira ako sa ospital na ito. Salamat lahat sa koneksyon ni Ginoong Ye. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay napakawalang hiya na. Batang lalaki, hiwalayan mo na agad si Shin. Kung hindi magagalit si Ginang Yekyang at magdudusa ka. Ano ba ang ugali mo? Ito ba ang pag-uugali na dapat ipakita ng isang nakababata? Oo nga, gumagamit ng ganyang ugali at gusto pa ring maging nobyo ng anak ko, nananaginip ka lang. Nananaginip ka lang. Tay, Nay, pwede ba kayong tumigil na sa pagsasalita? Kailangan ni Kinshuan ng pahinga. Nakikipaghiwalay siya sa iyo. Aalis na tayo kaagad. Kayo. Sinsin, ginagawa lang namin ito para sa iyo. Isa lang siyang pulubi. Pero si Young Master Ye, nakakuha pa ng imbitasyon mula sa pamilya Liang. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang pamilya Ye. Itong batang ito, paanong makakakumpetensya. Kung ganoon, talaga bang napakagaling niya? Ay sus, Sinsin, alam mo naman ang bigat ng pamilya Liang sa Donghai. Sila yung kapag nagpadyak ng paa, guguho ang Donghai. Ayan, ngayon nakakuha si Young Master Ye ng imbitasyon. Ipinapakita lang nito ang paghanga sa kanya ng pamilya Liang. Tama, napakagaling ni Young Master Ye. Swerte mo na napansin ka niya. Biyaya yan para sa iyo. Kailangan mo nang hiwalayan ng batang ito ngayon. Kundi, hindi ako aalis dito ngayon. Hemp. Ay, mister. Tay, Nay, anong meron kay Ye Chang? Wala siyang iba kundi isang mayabang na bata. Nakukuha lang niya ang imbitasyon dahil sa kanyang ama. At sa pinakamaganda, maaari lang siyang kilalanin ng pamilya Liang. Sa pinakamahusay, makukuha niya ang pagkilala ng pamilya Liang. Samantalang si Kin Swan ay makakakuha ng respeto ng buong pamilya Liang. Sinsin, alam kong ayaw mo siyang hiwalayan, pero hindi mo naman kailangang magbigay ng ganyang kabababang dahilan para lokohin kami, hindi ba? Sino ba itong pamilya Liang? Ano naman ang kinikilala nitong batang ito? Magkakilala sila at iginagalang pa siya ng husto. Bakit? Iyan ang sinabi mo.
Naniniwala ka ba sa sarili mo? Sing-sin, ang lalaking ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Naniniwala ka pa rin sa ganitong kasinungalingan na ginagamit niya para lokohin ka? Naniniwala ka pa rin? Wala siyang ibang ginawa, kundi maging isang mahirap na lalaki na walang anuman. Anong gagamitin niya para makuha ang respeto ng ibang tao? Kinshuan, hindi ba't hindi maganda? Ang ganyan, ang lolokohin mo ang anak ko? Hindi. Ba't hindi maganda? Tingnan mo nga ang ugali niya. Tingnan mo siya. Uuwi muna kami. Ang mga bagay na mangyayari pa, ikaw na lang ang bahalang magdesisyon. Hump. Dahan-dahan. Kinshuan, pasensiya na? Hindi nila ito sinasadya, huwag mo sanang dibdibin. Kung ano ang gusto nilang isipin, hayaan mo silang isipin. Kung gayon, sa handaan ngayong gabi, pupunta pa ba ako? Pumunta ka. Bukod pa riyan, sasama ako sa iyo. Bumalik na, pala kayo, Yeshao. Kumusta ang inayos? Kung bagay, Huwag kang mag-alala, ang ipinaayos mo ay naayos ko na. Kapag naglakas loob ang bata na yon na lumabas ng ospital, babaliin namin ang kanyang mga binti. magaling ang ginawa mo. Kapag natapos na ang lahat, isasama kita at magpapakasaya tayo. Salamat, Yeshao. Salamat, Yeshao. Anong nangyayari dito? Hindi ba gusto ninyong pagdiskitahan ang batang yon? Nagtanong-tanong ako, ang batang yon ay tapat at mapagmahal sa kaibigan, kaya kinuha namin ang kanyang kaibigan, iyang matabang baboy. Nayan. Kayo, sino kayo? Bitawan niyo ako. Bilisan niyo, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kapag umalma ka pa, papatayin kita. Sige, suntukin niyo ulit siya, pero huwag niyong patayin. Huwag kang mag-alala, may limitasyon. Maliit na mataba. Masarap ba ang pakiramdam? Ha? Kayo, sino ba talaga kayo? Huwag ninyo kaming pakialaman kung sino kami. Tinatanong ko kayo, malapit ba kayo kay Chinshuan? Mas mabuti pang maging tapat kayo sa amin. Kung hindi, ngayon unti-unti, namin kayong pahihirapan hanggang sa mamatay. Gusto mong gamitin ako para kalabanin si Kinswan? Papatayin ako? Talaga bang iniisip mong hindi ko magagawa yan? Batang Jiye, huwag. Huwag kang pumatay, ako na ang bahala. Pahirapan ninyo siya hanggang mamatay. Ngayong gabi, sa harap ng lahat, babasagin ko ang bungo mo. Pagpugay, Maestro Kin. Huwag na kayong mag-abala, pumasok na tayo at mag-usap. Maestro Kin, matanda na po ako at mahina na rin ang katawan. Kung hindi, matagal ko na kayong binisita sa ospital. Huwag na po. Maliit lang naman ang mga sugat. Magpapahinga lang ako sandali at ayos na ako. Mabuti. Ipinaghanda ko kayo ng pinakamahusay na tsaa. Kung maari ay tikman po ninyo. Sige. Maupo po kayo. Pakiusap. Umupo ka. Hindi na kailangan ng tsaa. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Ayan. Mula nang mapansin kami ng Yamaguchi-gumi, ang posisyon ng pamilya Liang ay nasa panganib. Maraming tao ang naghihintay na makita ang pagbagsak ng pamilya Liang. Hais, sa mga taong ito, kahit mukhang marangal ang pamilya Liang sa labas, sa loob ay may malaking tensyon. Kung maging pabaya kami ay tuluyang masisira. Kapag bumagsak ang dingding, maraming nagtutulak. Ginoong Liang, sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Mabuti, Guro Kin, prangka kang magsalita kaya hindi ko na ito patatagalin. Mayroon akong handa na piging ngayong gabi. Ang piging na, ito ay napakahalaga para sa pamilya Liang. Umaasa akong makadalo ka. Maaari. Talaga? Natatakot ka ba na lolokohin kita, Ginoong Liang? Hindi ko lang inasahan na madaling pumayag si Guro Kin. Ito ang imbitasyon, pakikuha po. Hindi na kailangan ng bagay na yan, napakagulo. Ha. Guro Kin, tunay ngang isang taong masayahin.
Jiliang, ang pagtawag nyo sa akin dito, hindi naman siguro para lang makadalo. Ako sa handaan, tama? Gurokin, ang matandang sanling at ang iba pang Japanese ninja ay pinatay niyo? Oo. Sila ay mga nangungunang eksperto. Tunay ngang kayo si Gurokin. Gaano man sila kahusay, hindi sila makakapantay sa inyo. Alam ko ang gusto mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Hindi na makakapaghasik. Pananggulo ang Yamaguchi Gumi. Malapit na ring maubos ang araw ng kanilang pinuno. Gurokin, kayo? Hindi naman siguro kayo nagbibiro? Ang Pangulo ng Yamaguchi Gumi, iyan ay isang napakatagong tao. Nakipaglaban kayo sa kanya? Hay. Sayang lang, nakatakas siya. Gurokin, ang makilala kayo ay suwerte ng pamilya Liang. Kayo ang pumupuri. Hoy! Anong sinabi mo? Anong nangyari? Nakidnap ang kapatid ko? At hindi ko pa alam kung sino. Master Qin, kung pagkakatiwalaan mo ako, paano kung ako na lang ang mag-asikaso nito? Kung gayon, ipagkakatiwala ko na kay Senior Liang. Huwag kang mag-alala, Yang Master Ye. Tiyak, nasasama kami sa iyo sa piging mamayang gabi. Mabuti at alam ninyo ang kahalagahan ng piging. Ang piging na ito, lahat ng dadalo ay mga kilalang tao sa Donghai at isa itong magandang pagkakataon para sa pamilya ninyong Lin na bumangon. Tama. Kaya salamat sa iyo, Yang Master Ye, sa pagdadala sa amin mamayang gabi. Mula ngayon, isa na tayong pamilya, kaya huwag na tayong masyadong formal. Tama. Young Master Ye, talagang isa kang pambihirang tao na nagpakita ng interes sa aming si Shinshin. Ito ay kapalaran niya na ipinagdasal sa 3 henerasyon. Ma? Anong sinasabi mo? Inutusan kitang makipaghiwalay sa lalaking iyon? Nakipaghiwalay ka ba? Kahit kailan ay hindi ako makikipaghiwalay kay Qin Xuan? Nangangahas ka? Ngayon, ipinapahayag ko, mula ngayon, ikaw na ang nobya ni Young Master Ye. Kung maglakas loob kang tumanggi, ituturing kitang hindi kita anak. Kung maglalakas loob kang hindi sumang-ayon, itaturing kitang hindi ko anak. Pa, dahil ipinipilit mong itulak ako sa kapahamakan, ngayon hindi na ako magalang sa'yo. Una, imposibleng hiwalayan ko si Qin Xuan. Pangalawa, hindi rin ako sasama sa basura na si Ye Qiang. Lin Jingxian, talaga bang gusto mong putulin ang relasyon natin bilang mag-ama? Kung iyan ang gusto mong mangyari, itaturing ko na ring wala akong ama. Naiinis ako. Ay, Young Master Ye, pasensya na po talaga. Dahil napahiya po kayo sa amin. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Pipilitin ko siyang makasama ka. Ang sapilitang bunga ay hindi matamis. Dahil ayaw ni Shinshin, hindi ko na siya pipilitin. Pero, para sa piging, ngayong gabi, baka wala na akong dahilan para isama kayo. Huwag po. Young Master Ye, ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Kahit sino pa ang dumating, wala na silang magagawa. Tama. Ang isang kasing husay mo, Young Master Ye, na mapansin ng aming Singsin ay swerte niya at lalo na ng aming pamilya Lin. Ha. Dahil sinabi na ito ng 2 matanda, itinuturing ko na kayong pamilya. Ay, mabuti. Mabuti ang maging pamilya. Mabuti ang maging pamilya. Sige na, tiyo at tiya, may gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Ay, sige. Dahan-dahan po kayo. Sa pag-alis? Dahan-dahan ka sa pag-alis. Huwag na kayong mag-abala. Ay naku, ito naman. Kailangan kong lumabas. Ay, saan ka pupunta? Pupunta ako para utusan si Qin Xuan na makipaghiwalay sa Shinshin natin. Bakit mo siya? Hahanapin? Kung hindi siya, sino pa? Hahayaan mo bang nakatingin lang? Tayo habang si Shinshin ay nagpapahamak sa sarili niya? Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Shinshin. Isipin mo itong Young Master Ye. Malaking pamilya at marami na siyang naitulong sa atin. Kahit sa lahat ng mga kabataan, siya ay maituturing na pinakamahusay. Si Singsin, ayaw niya ng ganitong kabaitang lalaki at nakikipagmatigas pa sa isang pobreng lalaki. Nawari mababaliw sa pag-ibig. Tama na. Huminahon ka na. Sa palagay ko, huwag mo na siyang hanapin. Para hindi ka mapababa ang sarili mo, aayusin na lang
ni Yang Master Ye ang bagay na iyan. May punto ka rin dyan. Hindi na ako pupunta. Lolo, wala pa ring balita. Mahigit 1 oras na ang nakalipas. Karaniwan, ilang minuto lang ay nalalaman na ang mga bagay-bagay. Pero ngayon, ang kaibigan mo ay matagal nang minamanmanan? Kung hindi, imposibleng walang kahit anong bakas. Hindi kaya mga labi sila ng Yamaguchi Gumi? Ginoong Qin, huwag kang mag-alala basta't nasa sakop ito ng Donghai. Walang bagay na hindi ko kayang alamin bilang si Liang Qinghong. Mamayang gabi sa piging, ipapahanap ko sa lahat. Gamit ang kanilang kapangyarihan, ang bagay na ito, ano sa tingin mo? Maraming salamat matandang Liang. Mabuti. Ginoong Qin, nagpapakumbaba ka. Kung ganoon, aalis na muna ako. Anibersaryo ngayon ng kamatayan ng aking mga magulang. Kailangan kong umuwi para dumalaw. Sige, bahala na po kayo. Bilisan ninyo at hanapin nyo para sa akin. Ang hirap naman hukayin. Hukayin mo na lang. Uy, kung hindi talaga kaya, pasabugin na lang natin itong libingan para matapos na. May punto ka. Huwag nang hukayin, pasabugin na, pasabugin. Ilabas mo yan. Hehehe. Ihatid ang malaking kargamento. Sino kayo? Kami ay taga-pamilya Ye. Ang lakas ng loob mo, bata. Pati miyembro ng pamilya Ye ay pinatay mo pa. Gusto mo na bang mamatay? Pamilya Ye? Si Ye Qiang ba ang nagpadala sa inyo? Kung alam mong pamilya Ye kami, bakit hindi mo pa ako pakawalan? Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Hinukay ninyo ang puntod ng aking mga magulang. At ngayon ay bantaan niyo pa ako. Ang iyong mga magulang? Ikaw si Qin Xuan? Tay? Nay, simula ngayon, wala nang makakaabala sa inyo. Mamaya, kailangan mong sumama sa amin sa loob. Huwag ka nang magsalita. Sinshin, mahalaga itong sandali para sa iyo. Sinabi mo na iyan. Tandaan mo, Hi. Qin Xuan, dumating ka, sasama ako sa loob kasama ka. Ayan na. Bata, hindi ko talaga inaasahan na ikaw na hamak na Dreg ay naglakas loob talagang pumunta rito. Ikaw na hamak na tao, naglakas loob ka talagang pumunta rito. Sinsin, halika rito kaagad. Dali. Tito Lin, huwag kang magalit. Hindi magtatagal, sasama na siya sa amin. Bata, hindi ko alam kung bakit ka dumating dito, pero sasabihin ko sa iyo, umalis ka na ngayon din. Dahil bawat isa rito ay hindi katulad mo na hamak na tao na pwedeng guluhin. Ikaw? Ikaw na bata. Kayo, pakipakita po ang inyong imbitasyon at ID. Papasok ako sa handaan at hindi ko kailangan ng imbitasyon. Sinabi ko na kay Liang Qinghong. Bata, nagbibiro ka ba sa akin? Bakit ka pumunta rito ng walang ID? Hala. Hindi ba ang yabang mo kanina? Ngayon, hindi ka man lang makakapasok sa pinto, ha? Hehehe. Wala kang pakialam, tumahimik ka na. Sige. Kung ganoon, huwag mong masamain kung gagawin ko ang gusto ko. Ang batang ito ay isang hamak na tao. Wala siyang imbitasyon. Kung papasukin mo siya, paano kung may masaktan siyang tao? Sa tingin ko, hindi mo rin magagawang. Paliwanagan ng matanda, hindi ba? Tama ka, Yang Master Ye. Umuwi ka na, walang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Pinaalis ako ng matandang Ginoo ninyo. Sinabi ko sa kanya na hindi kailangan ng mga masalimuot na prosesong ito. Hoy! Bata, hindi ba namamamatay ka kung hindi ka magyayabang ha? Ngayon ang tanging malaking tao na hindi nangangailangan ng imbitasyon ay yung inanyayahan ng pamilyang Liang. Huwag mong sabihin na ikaw ang malaking taong inanyayahan ni matandang Ginoong Liang ha? Oo? Ako nga? Hoy, bata, sa tingin ko talagang nababaliw ka na. Hindi mo ba alam kung ano ang hitsura mo sa loob ng sarili mong isip? Ikaw, isang mabahong walang kuwentang hamak. Karapat-dapat ka bang maging mahalagang bisita ng matandang Ginoo? Kontakin ninyo si Liang Ying, sabihin ninyo lang na dumating na si Qin Xuan. Siya na mismo ang magsasabi sa inyo.
Hoy, bata, talagang mamamatay ka kung hindi ka magyayabang. Ang dakilang pangalan ni Binibining Liang. Kaya mo bang tawagin? Alam mo ba na si Binibining Liang ay ang munting prinsesa ng Donghai? Kung galitin mo siya, hintayin mo lang na walang libingan ang matitira sa'yo. Guardia, hindi mo pa ba siya pinapalayas kaagad? Ayaw mo na bang magtrabaho? Hali kayo, may nanggugulo sa pinto. Sino yan? Sino ang naglakas loob na manggulo rito? Hoy, bata, hindi ka ba masyadong mayabang kanina? Ngayong dumami na ang tao, wala ka nang masabi? Kayo? Kung sino man sa inyo ang kumontak kay Liang Ying, magkakaroon ng resulta. Pero kayo, ayaw ninyong gawin. Isa ka lang hamak, talaga bang itinuturing mo ang sarili mo bilang isang malaking boss? Mga kapatid, sugurin. Mga kapatid, sugurin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Ling Xingxin, paulit-ulit mo akong hinahamon. Ngayon, maghahanap ako ng tao para puksain ka. Sino ang pupuksain mo? Tingnan ninyo. Dumating si Miss Liang. Magandang araw, CEO Liang. Itong walang alam at walang takot na ito, gustong pumasok ng walang paalam sa inyong family banquet. Kaya, nais ko kayong tulungan na turuan siya ng leksyon. Bitawan mo ako. Ikaw na tanga. Naglakas loob kang saktan si Young Master Ye. Gusto mo na anbang mamatay? Bilisan mo at bitawan si Young Master Ye. Maliit na halimaw, bilisan mo at bitawan mo ako. Naglakas loob ka pa. Naglakas loob kang makipag-away sa harap ni Miss Liang. Hindi lang makipag-away, papatay pa ako. Papatayin mo ako? Pinasabog mo ang libingan ng aking mga magulang. Dahil lang sa puntong iyon, sapat na iyan para mamatay ka ng daang beses. Paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang malaman. Lin Xingxin, ngayon itinatatwa na kita bilang anak ko. Ano man ang mangyari, mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Sinsin, hindi mo ba muna uli pag-iisipan yan? Hindi na kailangan. Nabubuhay ako para kay Kinswan at mamamatay rin ako para kay Kinswan. Sige. Tingnan lang natin mamaya kung paano mo yan lulutasin. Nagdulot ba ako ng gulo sa inyo? Hindi ba ako nakakaabala? Gago, nangangahas ka pa rin? Hindi ako nangangahas. Kung mayroon kang anumang kahilingan, sabihin mo lang. Ito, paanong nangyari yan? Nagpapakumbaba ka. Kung mayroon ka pa rin kailangan ng tulong, hanapin mo lang ako. Ano bang nangyayari dito? Sobrang tago ng batang yan. Kahit si Miss Liang ay nakikinig sa kanya. Sino ba talaga siya? Ay, wala na tayong pakialam kung sino siya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Sabi ko na sa iyo, hindi. Muman lang siya binigyan ng kahit katiting na respeto. Ngayon, hindi na niya tayo tutulungan. Una, kailangan nating makahanap ng paraan para makapasok. Kailangan kong pumasok. Pumasok ng umalis ka. Mga Ginoo at Binibini, ako si Liang Qinghong ang matanda. Ngayon, ako ay nagsisilbi lamang na pandagdag. Ang bida ngayon ay iba. Kung wala siya, matagal na akong namatay. Ang pamilya, Liang ay matagal, nang gumuho at nagkawatak-watak. Kaya, para sa pamilya Liang, siya ang aming malaking tagapagligtas. Mula ngayon, kung sino man ang walang pinipili at manggulo kay Ji Qin ay kalaban ko, Liang Qinghong at ng buong pamilya Liang. Opo. Xingxin? Papayag ka bang magpakasal sa akin? Opo. Tungkol sa bagay na iyon kanina, ano na ang napagdesisyunan mo? Tinatanggihan ko. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. May iba pa bang bagay? Kung wala, aalis na ako. Teka muna, may sasabihin ako. Ito ay tungkol kay Long Yuan. May balita ka ba tungkol kay Long Yuan? Sabi-sabi, nang bumalik siya sa Japan, inatake siya at namatay sa gitna ng daan. Hindi ko pa alam kung totoo ba itong balita na ito. Ang mga kayamanan ng Dragon Country na ninakaw ni Long Yuan ay nawawala ngayon at hinahanap ito ng buong puwersa ng Dragon Country.
pero wala pa silang balita. Kaya ikaw ang tinanong ko. Ano ang gusto mong sabihin? Balak kong pumunta sa Japan at kunin pabalik ang lahat ng bagay na pag-aari ng Dragon Country. Gusto mo bang sumama sa akin? Walang interes. May sarili pa akong mga kailangan gawin. Teka. Ba yan? Dahil sa ating nakaraang samahan, magpapayo ako sa iyo. Ang Japan ay hindi ganoon kadali tulad ng iniisip mo. Ang taba na ito ay masyadong hindi mapagkakatiwalaan. Gusto ko pa sana siyang kunin bilang saksi sa kasal ko. 3 araw na siyang hindi makontak. Wala naman sigurong nangyaring masama sa kanya, di ba? Ikaw na, Ye, gusto mo ipagkanulo ko si Kin Swan? Kung magsasabi ako ng isa pang salita, apo mo ako, putang ina. Pero, 3 araw mo nang hindi binibigyan ng tubig at pagkain ang batang ito. Hindi ka yata nagpapakita ng sportsmanship, di ba? Ha? Ikaw na, Ye. May tao ba dyan? Zhang Hao, nandyan ka ba sa loob? Ayon sa reseta na ito, kumuha ng 5 kopya. Ang reseta na ito. Saan mo ito nakuha? Sige na, kumuha ka na ng gamot. Talaga bang hindi mo alam kung anong reseta ito? Ito ay isang lumang reseta mula sa hari ng gamot, isang napakabihirang tunay na item. Kumuha ka ng gamot. Ang reseta na ito ay nahahati sa 2 bahagi, itaas at ibaba. Kung makukuha mo ang kabilang kalahati, ako, ay... Sandali lang. Kukuha na ako ng gamot para sa iyo. Hindi ko alam kung anong itatawag sa iyo, binata. Salamat pa. Kin Master, nagkataon naman, kukuha ka rin ba ng gamot? Nagpupugay po si Chu Feng Kin Master. Kumukuha lang ng kaunti. Sino ba talaga ang binatang ito? Kahit si matandang Ji Liang ay nagbibigay galang sa kanya. Dr. Huang, malapit na pong mawalan ng buhay ang kuya ko. Pakiusap, puntahan niyo po siya. Ano ang sinasabi mo? Bakit naman? Kapatid ni Xiao Hua, anong nangyari? Tito Liang, malapit na pong mawalan ng buhay ang kuya ko. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Dr. Huang, malapit na pong mawalan ng buhay ang kuya ko. Pakiusap, puntahan niyo po siya. Alam ko na ikaw ang pinakamahusay na sinong manggagamot sa Donghai. Basta pumayag ka lang na iligtas siya. Gagawin ko ang kahit ano. Kin Master, sandali. Kin Master, ang taong iyon, kanina ay anak ng kaibigan ko. Ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Kaya pakiusap Kin Master, tulungan mo siyang iligtas. Kung gayon, pupuntahan ko muna siya. Mabuti. Sige po. Ito. Talaga akong walang magawa. Dr. Huang, nakikiusap ako sa inyo. Pakiisip niyo pa ulit ng paraan. Alam kong may magagawa kayo. Nakikiusap ako. Hindi sa ayaw kong iligtas ang kapatid mo. Ito, talagang hindi na kayang iligtas. Ako, wala na talaga akong magagawa. Mali ang pagtusok ng karayom. Malinaw na may pag-asa pa. Pero ginawa niyang walang kalalabasan. Huwad na doktor. Bata, nangangahas kang kwestiyonin ang kasanayan ko sa panggagamot. Wala kang karapatan para kwestiyonin ako. Ano ang sinabi mo? Maestro Kin, manatili po kayo. Maestro Kin, hinihiling ko na tulungan niyo po kami. Geliang, kaya niya bang magligtas? Ang kasanayan sa panggagamot ni Maestro Kin ay pambihira at walang katulad. Tiyak na walang magiging problema. Maestro Chin, kayo na po ang mauna. Huwag na itong maulit. Sige. Sa pagtulong ni Maestro Kin, ang buhay ni Xiao Hua tiyak na maliligtas. Dali papasukin.
Tigil. Ano ang gagawin mo? Magligtas. Kalokohan, paano ka magliligtas? Ililipat ko na siya sa ibang ospital? At kung may mangyaring masama, sino ang mananagot diyan ha? Kapag inilipat mo siya ngayon, Halika, tulungan ninyo ako. tiyak na mamamatay siya sa daan. Hindi totoo yan. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo, kuya? Hindi ko rin alam. Kay tanga naman. Gumamit lang ng isang turok at nag-stabilize na ang kalagayan. Paanong nangyari yon? Ang pulso. Ang pulso ay naging normal na pala. Si Master Kin ay napakahusay na doktor. Ang sakit ko noon, si Master Kin ang nagpagaling. Ha ha ha. Ano ang sinasabi ninyo? Ang dating sakit ninyo, siya rin ang nagpagaling. Tama. Master Kin, si Xiao Hua. Nakaligtas siya, pero kailangan pa rin ng tamang pagpapahinga upang maiwasan na bumalik ito. Isang beses lang ako tutulong. Maraming salamat, Master Kin. Teka, Master Kin, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Ginoong Kin, ang walang kuwenta kong anak ay labis na nakasakit sa inyo, kaya sana'y huwag ninyo siyang masamain. Ayos lang. Ngayon, may hindi magandang nangyari sa kanya. Pinaghihinalaang nakikipagsabuatan siya sa mga Hapon. Kaya umaasa ako na matulungan niyo akong linisin ang aming bakuran. Hindi ko yan magagawa. Hanapin mo na lang si General Bayan. Wala rin akong karapatan makita si General Bai, kaya sa inyo na lang ako nagmamakaawa. Ang pinakamahalaga, ninakaw niya ang ancestral Jade Charm ng pamilya Liang. Sa loob ng Jade Charm, may malaking sikreto na nakatago. Kaya, Natatakot ka bang makuha ng mga labi ng Yamaguchi Gumi ang Jade Charm? At sa gayon, manumbalik ang lakas ng Long Yuan. tama, ako ang may kasalanan sa pagpapalaki sa kanya. Nagdulot ako ng malaking gulo sa bansang Dragon. Ang mga labi ng Yamaguchi Gumi, hanggat hindi sila nalilipol, ang mga kaluluwa ng aking mga magulang ay hindi mapapanatag. Kung makita ko ang iyong anak, baka... Hayaan niyo na lang siyang parusahan. Ako, si Liang Qinghong, ay wala ng anak na ganoon. Mabuti. Hoy! Nakakuha lang kami ng balita, 3:00 ng madaling araw sa Pantalan kagabi, may 4 na Hapon na ninja ang nakapasok sa teritoryo ng bansang Dragon. Sa pagsubaybay, papunta sila sa kabundukan ng Joyang. Alam ko na. Pupunta na. Ba kayo agad? Mas maaga ko maalis. Ang mga basura na ito? Kung hindi, hindi rin ako mapapakali. Ito ay ipinauubaya ko sa iyo. Sige, Chu Feng. Narito po, senyor. Ihatid mo agad si Ginoong Qin sa kabundukan ng Jiuyang. Opo? Sa pagkakataong ito, dapat nating tuluyang paalisin ang mga Hapon at palayasin ang masamang espiritu.